Disclaimer: ang kwentong ito ay hanggo sa mga alamat, kwentong bayan, at personal na karanasan na ipinamana mula sa mga sinaunang henerasyon. Ito ay katang-isip lamang at ginawa para sa layunin ng aliw at pagninilay. Anumang pagkakatulad sa tunay na buhay ay hindi sinasadya. Maging bukas ang isipan sa mga kababalaghan at misteryong matagal ng bahagi ng ating kulturang Pilipino. Sa liblib na bayan ng Talisay, sa isang sulok ng probinsya ng Quezon, may isang pamayanang tila nakakulong sa sarili nitong katahimikan. Bagamat malayo sa syudad, payapa at maayos ang pamumuhay ng mga tao. Ang hanap buhay ng karamihan ay pangingisda, pagtatanim, at pag-aalaga ng hayop. Sa unang tingin, walang makikitang kakaiba sa lugar, hanggang sa lumaganap ang sunod-sunod na kababalaghan. Si Lando, isang 35 anyos na mangingisda, ay kilala sa nayon bilang masipag at tapat na ama sa 3 anak. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa na si Ellen, at ang simpleng buhay nila sa gilid ng ilog ay sapat na para sa kanya. Ngunit isang umaga, habang nangunguha ng hipon sa sapa, may nakita siyang kakaiba, isang bangkay ng baka na tila pinaghihiwalay ang laman loob, at puno ng mga kagat sa leeg at tiyan. Wala itong dugo sa paligid. Tila sinipsip. Hindi na ito ang unang beses. Sa nakaraang 2 linggo, may mga ulat ng nawawalang manok, mga batang biglang hindi umuuwi, at asong tila napunit ang tiyan. Pero ang nakita ni Lando ang siyang pinakanakapanindig balahibo. Agad niyang ipinagbigay alam ito sa kapitan ng barangay. Ngunit gaya ng dati, ang tugon ay isa lang, baka ligaw na hayop lang yan. Huwag niyo na lang palakihin. Ngunit hindi mapalagay si Lando. Lalo na nang isang gabi ay marinig niya ang alulong ng aso sa likod ng bahay. Nang lumabas siya, nakita niya ang aso nilang si Bagani, nakahiga, nanginginig at nakatingin sa puno ng saging. Sa liwanag ng buwan, parang may aninong gumalaw sa taas ng punong iyon. Tila may pakpak. Tila lumilipad. Kinabukasan, sinubukan ni Lando kausapin ang matandang si Lola Merst, isang albularyo na nakatira malapit sa simbahan. Lando, wika ng matanda, hindi na bago yan. Noon pa yan nagsimula. Pero mas malala ngayon. Hindi basta-bastang aswang ang dumarayo sa atin. May sinusundan sila. Sinusundan, tanong ni Lando, tila may kaba. May bagong puwersa na nagpapalakas sa kanila. At kung hindi tayo kikilos baka sunod na ang pamilya mo. Habang umiikot ang usap-usapan, may bagong mukhang lumitaw sa baryo, isang babaeng tahimik, maputla, at laging nakaitim. Ang pangalan niya ay Amira, at sinasabing nanggaling pa raw sa kalapitbayan na nasunog dahil sa aksidenteng sunog. Ngunit may mga matatanda na nagsasabing siya raw ay anak ng isang mangkukulam na pinatay ng mga tao sa lugar na iyon. Sa tuwing siya'y nadadaan sa palengke, biglang lumalamig ang paligid. Ang mga bata ay hindi makatingin sa kanyang mata. Lalong lumala ang mga insidente. Isang gabi, ang anak ni Mang Isko, si Jonjon, ay natagpuang wala ng malay sa paanan ng bundok. May mga sugat sa batok at likod, at tila parang sinipsip ang kanyang lakas. Nang dalhin sa health center, sinabi ng nurse na hindi nila maipaliwanag ang kondisyon nito. Dito na napilitang kumilos si Lando. Hindi na sapat ang pagdarasal at pagtitiis. Kinailangan na niyang lumapit sa mga nilalayuan at kinatatakutan ng karamihan, ang mga nilalang na matagal nang nananahimik, ngunit may kakayahang lumaban sa dilim. Sa dulo ng baryo, sa ilalim ng punong balete, ay naninirahan si Aling Idra, isang matandang babaeng kilala bilang mangkukulam. Marami ang umiiwas sa kanya dahil sa takot. Ngunit sa panahong ito, si Aling Idra na lang ang natitirang pag-asa. Nilakasan ni Lando ang loob. Dinala niya ang isang boteng lambanog, ilang bungkos ng bawang, at kaunting alay. Humarap siya sa matanda at nagwika, Aling Idra, tulungan niyo po kami. Ginigipit na kami ng mga aswang. Napangiti ang matanda, tila matagal na niyang hinihintay ang paglapit na ito. Sa wakas, bulong niya, dumating ka rin. Ang katahimikan ng baryo ay tila naging mas mabigat sa paglipas ng mga araw. Mas bihira na ang tawanan ng mga bata sa umaga, at gabi-gabi halos walang ilaw sa mga bahay maliban sa ilang kandilat gasera. Ang mga tao'y hindi na lumalabas kapag lumubog ang araw, takot na baka may masalubong silang nilalang na hindi tao. Ngunit ang sentro ng lahat ng usap-usapan ay walang iba kundi ang bagong dating, ang babaeng si Amira. Tahimik siyang naninirahan sa isang lumang kubo sa gilid ng masukal na bahagi ng kagubatan, sa ilalim ng lilim ng isang punong dapdap. Walang sinuman ang naglakas loob na lapitan siya, at tila wala ring gustong makipag-ugnayan.
Ang mga nagbebenta sa palengke, iniiwasan siyang tingnan sa mata. Ayon sa tsismis, kapag tumingin siya sa'yo, makakakita ka ng kamatayan. Isang araw, habang nagbabantay si Lando sa kanyang mga lambat sa ilog, napansin niyang may babaeng naglalakad sa pampang, nakasuot ng itim na saya, nakayuko, at nakapaa. Si Amira. Hindi niya mapigilang mapatingin sa mga mata nito. Maitim. Malalim. Parang walang kaluluwa. Hindi siya kumibo. Dumaan lang sa harapan niya na parang hindi siya nakikita. Ngunit may naramdaman si Lando, isang sakit sa batok, tila parang may malamig na kamay na humawak sa kanya. Kinagabihan, nagpakita si Aling Idra sa bahay ni Lando. Nagparamdam na siya, wika ng matanda habang nilalagay ang durog na dahon ng sambong sa mga sulok ng bahay. Si Amira hindi siya basta tao. Hindi rin siya ganap na nilalang. Siya ay tagapamagitan. Tagapamagitan, tanong ni Lando. Pinanganak sa pagitan ng dalawang mundo, mangkukulam ang ina, aswang ang ama. Hindi niya kontrolado ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Ngunit ngayong tumitindi ang puwersa ng kadiliman, tila ginising siya para pumili ng panig. Biglang bumukas ang pinto. Si Ellen, ang asawa ni Lando, ay pawis na pawis at nanginginig. Si Ligaya, sigaw niya, tinutukoy ang kanilang bunsong anak. Wala siya sa duyan. Nawala siya. Agad silang nagtakbuhan sa labas. Sa gitna ng dilim, sa kalsada ng papuntang gubat, may nakitang puting tela, ang palda ni Ligaya. Sa tabi nito, may mga bakas ng paa. Maliit, at isang pares na hubad na paa ng bata, ngunit may kasama itong malalaki at baluktot na mga paa, tila paa ng hayop. Habang sinusundan nila ang bakas, biglang napuno ng huni ng mga uwak ang paligid. Tumigil sila sa harap ng punong dapdap, ang bahay ni Amira ay nandoon, tila naghihintay. Baka siya ang kumuha sa anak ko, mangyak-ngiyak na wika ni Ellen. Ngunit bago pa makapasok si Lando, bumukas ang pinto. Lumabas si Amira, bitbit ang batang si Ligaya, mahimbing ang tulog, walang galos, buo. Tulog lang siya. May nilalang na sumusubok kumuha sa kanya. Iniligtas ko siya, mahinang wika ni Amira. Tahimik ang lahat. Hindi alam ni Lando kung maniniwala siya o hindi. Ngunit sa mga mata ni Amira, nakita niya ang lungkot. Ang lalim ng sugat sa kanyang pagkatao. Isang nilalang na hindi matanggap ng mga tao at tinataboy ng mga kagaya niya. Ilang saglit pa, tumalikod si Amira at nagsalita habang paalis, hindi ito titigil. Lalo pang lalakas ang puwersa ng dilim. Kailangan niyong mamili, tatawagin niyo ba ang isa pang mambabarang? Napakunot no si Lando. Sino? Saglit na katahimikan. Saka sumagot si Amira, hindi pa man lubusang natatanggap ng isipan ni Lando ang lahat ng sinabi ni Amira, isang bagong pangalang muling gumising sa lumang takot ng baryo, Camerto. Si Camerto ay isang matandang mambabarang na dating naninirahan sa Talisay, mahigit 20 taon na ang nakararaan. Kilala siya noon sa kanyang husay sa panggagamot gamit ang kulam at barang. Ngunit sa likod ng kanyang kakayahan ay ang masalimuot na kasaysayan ng galit, pagkamalupit, at paghihiganti. Ayon sa mga matatanda, minsan na siyang isinumpa ng buong baryo matapos mamatay ang isang batang anak ng kapitan na sinasabing isinumpa ni Camerto dahil sa utang na hindi binayaran. Simula noon, siya'y itinakwil. Nilapastangan ang kanyang bahay, sinunog ang kanyang mga gamit, at itinaboy sa paanan ng bundok, malapit sa masukal na bahagi ng kabubatan na ngayoy tinatawag ng mga tao na lupa ng walang hangin. Ngayon, sa gitna ng lumalalang banta ng mga aswang, siya raw ang maaaring sandigan. Hindi siya madaling kumbinsihin, sabi ni Aling Idra habang nilalagyan ng dahon ng lagundi ang mga sulok ng bahay ni Lando. Nasaktan siya ng matindi noon. Marahil, galit pa rin siya sa ating lahat. Ngunit kung may maglalakas loob na lapitan siya, ikaw lang yon, Lando. Bakit ako? Tanong ni Lando. Dahil ikaw ang may puso. At ikaw lang ang hindi takot humarap sa dilim kung kapalit ay ang kaligtasan ng pamilya mo. Kinabukasan, mag-aalas 3 ng hapon, naglakad si Lando paakyat ng bundok. Matagal na rin siyang hindi nakarating sa bahaging iyon ng Talisay, makipot ang daan, puno ng tinik at matataas na damo. Sa gitna ng daan, may mga palatandaan na hindi na ordinaryo ang lugar, mga hayop na may hiwa sa tiyan, mga basag na palayok na may kulay itim na buhangin, at mga itim na manikang nakasabit sa puno. Pagdating sa isang maliit na sityo, narating niya ang bahay, isang kubo na gawa sa mga lumang kahoy, at may tambak ng tuyong dahon sa harapan. Tahimik.
Walang ibang tunog kundi ang ihip ng hangin at langit-ngit ng kawayan. Kamerto, sigaw ni Lando. Ako po si Lando. Taga-Talisay. Nais ko pong humingi ng tulong. Walang tugon. Ngunit naramdaman niyang may mata sa paligid na nakamasid. Maya-maya, biglang bumukas ang pinto. Lumabas ang isang matandang lalaking kuba, payat, at may makapal na puting balbas. Ang mga mata nito ay kulay abo, parang walang emosyon. Ano ang kailangan mo sa isang katulad kong itinakwil ng mundo? Malamig na tanong ng matanda. Inaatake po ang aming baryo ng mga nilalang na hindi namin kayang labanan. May mga nawawala pong bata. Pati hayop namin. Pati anak ko, muntik na pong mawala. Kailangan po namin ang taong may kakayahang gaya nyo. Tumingin si Kamerto kay Lando, tila sinusukat ang kanyang kaluluwa. Bakit ako pa? Hindi ba't kayo rin ang humusga at nagsunog sa aking kabuhayan noon? Napayuko si Lando. Hindi ko po alam ang nangyari noon. Bata pa po ako. Pero alam ko pong may nagkamali. At hindi po ako narito para maghusga. Narito po ako dahil wala na po kaming ibang matatakbuhan. Tahimik si Kamerto. Maya-maya, mumisi ito. Kung gagamitin ko muli ang aking kapangyarihan, may kabayaran ito. Hindi basta-basta. At hindi pera ang kabayaran. Ano po ang kapalit? Tanong ni Lando, kinakabahan. Isang lihim. Isang bagay na matagal mo nang itinatago. Kapag handa kang isiwalat yon, saka ko kayo tutulungan. Pagka-uwi ni Lando, dala niya ang mabigat na usapan. Hindi siya sigurado kung dapat ba niyang sabihin ang katotohanan. Dahil ang lihim na tinutukoy ni Kamerto ay tungkol sa sariling dugo ni Lando, na siya palang may lahing manananggal na itinago ng kanyang yumaong ina sa kanya. Madilim ang langit at tila mas malamig kaysa karaniwan ang hangin ng gabing iyon. Ang mga bituin ay tila natakpan ng makapal na ulap at ang kabilugan ng buwan ay parang may mapupulang anino. Sa gitna ng katahimikan, nagtipon-tipon ang ilang matatapang na taga-baryo sa ilalim ng malaking punong akasya sa gitna ng palayan, sina Lando, Aling Idra, at ang bagong dating na si Kamerto. Bawat isa sa kanila ay may bitbit na proteksyon, si Lando ay may sinturon ng bawang at itak na inisprayan ng banal na tubig. Si Aling Idra ay may hawak na itim na kandila at amuletong pilak na may ukit na sinaunang baybayin. Samantalang si Kamerto, tahimik na naglagay ng mga alay sa apat na sulok ng palayan, itim na tandang, pulang hibla ng buhok, at abo mula sa sinunog na papel na may orasyon. Simula na ito, bulong ni Kamerto habang binubuksan ang isang maliit na sisidlan ng itim na langis. Kailangan nating mahuli ang isa sa kanila, buhay. Sa di kalayuan, nagmamatsyag si Amira. Bagamat hindi siya inanyayahan, ramdam ni Lando na malapit lang siya. At sa isang iglap, nagsimula ang lahat. Berruuk! Isang malakas na huni ng ibong hindi kilala ang dumagundong mula sa kalangitan. Tumakbo ang mga baka sa kabilang bahagi ng palayan, at ang mga panabong ni Mang Isko ay biglang nagsipagtilian sa kanilang kulungan. Tumingala si Lando, may isang itim na nilalang ang lumilipad sa ibabaw nila. Wala itong kalahating katawan, isang manananggal. Ngayon na, sigaw ni Aling Idra. Agad siyang nagbitaw ng orasyon at tinapik ang kanyang baston sa lupa. Umilaw ang apat na sulok ng palayan, parang may proteksyon silang inilatad. Nagsimulang bumagsak ang manananggal. Ngunit hindi ito basta-basta. Sa halip na bumagsak sa lupa, bigla itong naglaho at sumulpot sa likuran ni Kamerto. Isang mabilis na atake, matalas ang kuko, at muntik nang masapul ang leg ng matanda. Ngunit sa isang iglap, inilabas ni Kamerto ang isang garapon na may puting alikabok at inihagis sa nilalang. Sugal niyang magpakita dito, tanggapin then hialak ng apoy. Sumiklab ang katawan ng manananggal na paatras ito, humahagikik ngunit nasasaktan. Hindi ito ordinaryo, sabi ni Aling Idra habang kinakalma ang sarili. Hindi lang siya kumakain ng laman, may ginagampanan siyang misyon. May sinusunod siyang utos. Nang mapansin nilang nanghihina na ang manananggal, agad lumapit si Lando at sinugod ito gamit ang itak. Mabilis ang bawat galaw ng aswang, ngunit dahil sa sagradong langis sa kanyang armas, nag-iwan ng sugat ang bawat tama. Humiyaw ang nilalang at tumakbo palayo, iniwan ang isang bahagi ng balat nito na unti-unting naging abo. Pagkatapos ng engkwentro, lahat ay tahimik. Ang hangin ay tila bumalik sa normal. Ngunit ang kapaligiran ay punong-puno ng tanong. Lumapit si Amira sa kanila, bitbit ang isang maliit na sisidlang may dugo. Ito ang dugo ng manananggal.
Hindi basta-basta ito. Dugo ito ng taong pinilit maging halimaw. May kasamang dasal at may luhang hindi sa kanya. Pinilit, tanong ni Lando. Sagot ni Amira. Marami sa kanila mga dating tao. Mga bata, babae, matanda na ginamitan ng itim na orasyon upang gawing aswang. Ginagamit silang instrumento. Napatingin si Camerto sa malayo, tila may naalala. Ito ang sinasabi ko. Hindi lang ito laban ng tao kontra halimaw. Laban ito ng mga tinanggihan, inabuso at ginawang kasangkapan. Paano natin sila titigilin? Tanong ni Aling Idra. Kailangan nating hanapin ang puno ng utos, ani Camerto. Ang pinanggagalingan ng lakas nila. Ang pinuno. Ang aswang na hindi kailanman naging tao. Tumango si Amira. At alam ko kung saan natin siya matatagpuan, sa kalagitnaan ng malamig na gabi, matapos ang salpukan sa palayan, tumuloy ang grupo sa kubo ni Aling Idra. Tahimik ang lahat. Ang usok mula sa insensong may kahalong dahon ng lagundi ay dahan-dahang bumalot sa paligid habang iniinom nila ang salabat na may halong pinagpakuluang ugat ng kamangyan. Ramdam pa rin ang tensyon sa pagitan ng buhay at kamatayan. May alam ka na ba, Amira? Tanong ni Camerto habang hinihigop ang kanyang inumin. Tumango si Amira, saka binuksan ang dala niyang lumang kwaderno, sira-sira ang mga pahina, may mga lumang larawan, at mga sulat kamay na tila sulat ng isang bata. Ito ang iniwan sa akin ng aking ina bago siya pinatay sa kabilang bayan. Akala ng lahat, isa siyang halimaw. Pero sa totoo, isa siyang ginamit, ginawa lang siyang kasangkapan ng mas makapangyarihang aswang. Itinuro niya ang isang larawan, isang babae, may suot na puting saya, at may marka sa batok na pabilog na may 3 tuldok sa gitna. Yan ang tatak ng mga itim na binyagan, isang sinaunang sekta ng mga nilalang na hindi ganap na tao. Ang sinumang minarkahan nila ay hindi na pwedeng mamatay ng karaniwan. Kailangan ng ritual upang maputol ang koneksyon nila sa kadiliman. Nagpalitan ng tinginan sina Lando, Aling Idra at Camerto. Bakit ngayon lang lumilitaw ang mga ito? Tanong ni Lando. Matagal nang tahimik ang talisay. Bakit biglang may ganitong kaguluhan? Dahan-dahang sumagot si Camerto, tila hirap tanggapin ang kanyang nalalaman. Dahil ang pinuno ng mga ito ay dating taga-talisay. Isa sa mga tinanggihan, pinarusahan, at pinalayas ng mismong mga ninuno natin. Tumindig si Aling Idra. Si Balang, ang anak ni Dato Silab. Tumango si Camerto. Isinalaysay nila ang kasaysayan, mahigit 100 taon na ang nakalilipas, may isang batang lalaki na isinilang sa gitna ng bagyo, si Balang. Ipinanganak siyang may kakaibang anyo, maputla, itim ang mata, at may balat sa likod na parang kaliskis. Pinaniniwala ang isinumpa siya, kaya't kahit anak siya ng pinuno noon, itinago siya at kalaunay ipinatapon. Naging palaboy si Balang sa kabubatan, tinuruan ng mga nilalang sa dilim, at pinalakas ng galit at paghihiganti. Mula sa kagubatan, nagtatag siya ng kanyang sariling lahi, mga nilalang na tulad niya, isinumpa at itinakwil. Ipinadala niya ang kanyang mga alagad dito para gumanti, wika ni Amira. At hindi lang basta ganti ang gusto niyang gawing pugad ng kadiliman ang talisay. Napaisip si Lando. Kung totoo ang lahat ng yan, ibig sabihin, may mga kasamahan tayo sa baryo na kasabwat nila. Mas malala pa, sabi ni Camerto. May mga tao dito na sadyang nagpapakagat, nagpapasumpa, upang maging isa sa kanila. Para sa kapangyarihan. Para sa buhay na walang hanggan. O para sa paghihiganti rin. Biglang may kumatok sa pintuan. Tok! 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 Tahimik ang lahat. Walang gumalaw. Pagbukas ni Lando ng pintuan, isang binatilyo ang lumitaw, duguan ang damit, nanginginig. Si Mang Eman hinatakpo ng nilalang sa ilalim ng balon, bulong nito, bago nawalan ng malay. Agad silang nagtakbuhan patungo sa balon sa likod ng palayan. At doon, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, nakita nila ang palatandaan ng pagdating ng pinakamalaking panganib, isang sanga ng balete na may nakasabit na puso ng kalabaw, at may sulat sa dahon, ang pagbabalik ay simula ng wakas. Napatingin si Camerto sa lahat. Hindi na natin ito maiiwasan. Kailangan nating harapin si Balang. Paano? Tanong ni Lando. Sa pamamagitan ng huling ritual, sagot ni Aling Idra. At kakailanganin natin ang mga lumang itim at puting albularyo, maging ang mga dati nating kaaway. Sumapit ang gabi ng kabilugan ng buwan. Ang katahimikan ng baryo ay nabalot ng matinding takot, habang ang mga hayop ay tila nagkukubli,
at ang mga ibon ay lumilipad palayo sa gubat. Ramdam ng lahat na ito na ang gabi ng pagsubok, ang sandaling matagal nang iniiwasan ng mga ninuno ng talisay. Sa gitna ng masukal na kagubatan, sa isang lumang kapatagan ng lumang sabungan na pinaniniwala ang dating altar ng sinaunang mga babaylan, nagtipon-tipon ang mga huling mandirigma ng liwanag, sina Lando, Aling Idra, Camerto, at si Amira. Bitbit nila ang mga kinakailangang sangkap para sa huling ritual, itim na kandila, abo mula sa lumang aklat ni Camerto, isang tandang na itim na walang buntot, langis ng niyog na hinaluan ng dugo ng manok, at ang puso ng kalabaw na natagpuan sa balon. Nagsimula silang mag-ukit ng bilog ng proteksyon sa lupa gamit ang mga pinagtabasang itak at abo. Kapag nagsimula na ang ritual, babala ni Camerto, hindi na tayo pwedeng lumabas sa bilog. Kapag lumampas ang kahit isa, mababasag ang proteksyon. Iyon na ang katapusan natin. Tumango si Lando. Handa kami. Itinaas ni Amira ang isang dahon ng anahaw na may nakasulat sa sinaunang baybayin. Ang orasyong ito ay mula sa sarili kong ina. Isa itong selyo na pwedeng humadlang sa mga nilalang sa dilim. Pero kapag nabasag ang bilog, walang bisa ito. Nagsimula ang ritual. Nag-usal ng dasal si Aling Idra. Nagpalipad ng alikabok si Camerto. Isinaboy ni Amira ang itim na langis sa apoy. At pinatulo ni Lando ang kanyang sariling dugo sa lupa. Boom! Isang napakalakas na hangin ang biglang umikot sa paligid nila. Umangat ang lupa. Nagliyab ang kandila. Ang kapatagan ay tila binuksan ang sarili sa isang mundo ng kasamaan. Blaad! May bumagsak sa gitna ng bilog. Isang nilalang, itim ang katawan, mahaba ang kuko, at may balat na tila kaliskis. Ang mata ay pula. Ang mukha ay tao. Si Balang. Sa wakas, wika nito. Ang lahi ng mga nagtakwil sa akin narito na ngayon sa harap ko. Handa na ba kayong mamatay? Itinaas ni Amira ang anahaw na may orasyon. Hindi kami ang nagtakda ng kapalaran mo, Balang. Ngunit ngayon, haharapin ka na ng mga inapi mong nilalang. Sumiklab ang labanan. Si Camerto ay bumuga ng usok mula sa kanyang bibig, isang uri ng kulam na pumigil sa paggalaw ng mga aswang. Si Aling Idra ay nagpakawala ng apoy mula sa lupa. Si Amira, gamit ang kanyang mga kamay, ay kumurap ng liwanag mula sa itim na langis. Samantalang si Lando, hinarap si Balang ng mag-isa, gamit ang itak na pinunasan ng sarili niyang dugo. Naririnig mo ba ang tibok ng puso mo, Lando? Sambit ni Balang habang tumatawa. Dahil kapareho tayo. May lahi kang hindi mo pa tinatanggap. Hindi ako kagaya mo, sigaw ni Lando. Ngunit sa bawat hampas niya ng itak, tila mas lalo lang lumalakas si Balang. Bumigat ang hangin. Pumula ang langit. At ang lupa'y nagsimulang magbuka. Ngayon na, sigaw ni Camerto. Iselyo mo siya, Amira. Itinaas ni Amira ang anahaw, sinambit ang huling orasyon, at sabay-sabay silang sumigaw, itakda bene kaliwanagan. Tanggapin yan ihatol ng Evie Diyos ng lupa. Pumikit si Balang, at sa isang iglap, ang kanyang katawan ay sumiklab. Umalinggaw ang hiyaw nito sa buong kagubatan. Isa-isang naglaho ang kanyang mga tagasunod, napaso, natupok, nalusaw. Pagkatapos ng huling sigaw, nahulog si Balang sa gitna ng lupa, at isinara ng mga ugat ng puno ang kanyang katawan, parang isinumpa ng kalikasan. Pagod, sugatan, ngunit buhay, ang apat ay nagyakapan sa gitna ng abo. Ngunit bago sila umalis, isang malamig na tinig ang narinig ni Lando, tila bulong lamang ng hangin, hindi ito ang wakas kundi ang simula. Kinabukasan ng laban, tila isang panibagong umaga ang sumalubong sa buong baryo ng Talisay. Ang dating madilim at laging maulap na langit ay napalitan ng bughaw na kalangitan, at ang malamig na simoy ng hangin ay may kasamang samyo ng mga bagong usbong na halaman. Ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ito'y naging tahimik dahil sa kapayapaan. At sa wakas, natuldukan na ang kasaysayan ng takot at dugo o iyon ang akala nila. Sa gitna ng kapatagan, nakaupo si Lando, tinititigan ang apoy habang hawak-hawak ang kanyang itak na may bahid pa ng itim na dugo ni Balang. Hindi pa rin siya makapaniwalang buhay siya. Ngunit mas mabigat pa sa sugat ng katawan ang bigat sa kanyang isipan. Lando, lumapit si Amira, may dala itong salabat at tinapay. Pahinga ka muna. Tapos na ang laban. Tapos na nga ba? Sagot ni Lando habang nakatitig sa apoy. Bago siya tuluyang nawala may bumulong sa akin. Parang hindi pa tapos. Napayuko si Amira. Narinig ko rin.
Hindi ako bulag sa katotohanan. Hindi ito isang laban lang. Isa itong pamana. Habang isinasara nila ang mga bitak sa lupa at sinusunog ang mga labi ng mga nilalang na nadamay sa ritual, muling tumindig si Camerto. Ang kagubatang ito ay hindi na gaya ng dati, wika niya. Ngayon, nakalantad na ang mga sinaunang daan. Kung may naunang nagbalik tulad ni Balang, maaaring may iba pang susunod. Hindi ba't sinalyuhan natin ang altar? Tanong ni Aling Idra. Tugon ni Camerto. Pero hindi natin nasusunog ang ugat ng kasamaan. Nasa dugo ito. Nasa kasaysayan. At nasa ilan sa atin. Samantala, ang mga tao sa baryo ay unti-unting nagbabalik sa normal. Ang mga batang matagal nang hindi lumalabas ng bahay ay masayang nagtatakbuhan sa mga kalsada. Ang mga matandang dating ayaw lumabas pagdilim ay nagkukwentuhan na muli sa mga bangko. Ngunit hindi ito katulad ng dati. May galang at takot na silang taglay sa kalikasan. May pananampalataya na silang bumalik. Sa gitna ng baryo, itinayo nila ang isang bantayog mula sa mga natitirang itak, abo, ugat, at bato ng altar. Nakasulat doon, sa ngalan ng mga lumaban, sa ngalan ng mga nawalan, at sa ngalan ng mga magbabantay, ang ilaw ay hindi na muling maglalaho. Si Amira ay nagpasya ng manatili sa baryo. Bagamat sanay sa syudad, napagtanto niyang ito ang lugar na may kabuluhan ang kanyang kapangyarihan. Sa bawat araw, nagtuturo siya ng mga sinaunang kaalaman sa mga kabataan, ang halaga ng orasyon, ng gamot ng kalikasan, at ng paggalang sa di nakikitang mundo. Si Aling Idra ay bumalik sa panggagamot, ngunit ngayoy bukas na sa mga kabataang nais matuto. Naging tagapagturo siya ng banal na hilot at agimat. Si Camerto naman ay nagtago sa gubat. Hindi na siya muling nasilayan, ngunit gabi-gabi, may ilaw sa gitna ng mga puno, tila tanda na nariyan pa rin siyang nagbabantay. At si Lando, naglakad palayo sa baryo. Hawak ang kanyang itak. Wala ni isang salita. Ang sabi ng iba, pumunta raw siya sa kabundukan para maghanap ng sagot sa tanong niyang hindi matigil, bakit ako? May hinala si Amira. Si Lando maaaring hindi lang mandirigma. Maaaring siya ang tagapagdala ng susunod na kasaysayan. Ngunit sa huling gabi bago siya umalis, iniwan ni Lando ang isang sulat sa paanan ng bantayog, ang tunay na kaaway ay hindi ang halimaw, kundi ang tao na hindi natutong makinig sa bulong ng lupa. Kung gusto mong mabuhay, matuto kang makinig at magmahal sa lugar na kinatatakutan mo. Sa malayo, isang hangin ang dumaan sa gitna ng kabubatan. At sa ilalim ng ugat ng pinagtapunan kay Balang may sumibol na buto. Itim. Maliit. Tumatakbo ang ugat nito pababa sa pinakailalim. Isang panibagong binhi ng dilim. Tahimik na muli ang baryo. Tahimik, ngunit hindi ibig sabihing ligtas. Sa ilalim ng malamlam na buwan, isang batang lalaki ang nakita ng ilang taga-baryo na gumagala mag-isa sa gilid ng gubat. Ang kanyang mga matay tila walang emosyon, at sa kanyang kamay ay may dala siyang itim na binhi. Sa Maynila, isang pulis ang tumanggap ng lihim na ulat, may mga bangkay ng hayop sa bulubunduking bahagi ng probinsya, tuyot at wala ng dugo. Ang lahat ay parang walang bakas ng sugat, tila sinipsip mula sa loob. Pero ang nakakakilabot, may bakas ng sinaunang baybayin script na nakaukit sa paligid ng mga katawan. Lumapit ang pulis sa isang matandang albularyo sa lungsod. Hindi ito gawa ng tao, ani ng matanda. Ito'y babala. Ang ugat ng nilupig niyong halimaw buhay pa. Nag-ugat na. At baka hindi lang isa ang susunod na lalabas. Sa kagubatan ng Talisay, isang sagradong lungga ang natagpuan ni Lando. Sa gitna nito, isang simbolo ng mata ang nakaukit sa isang batong altar. Doon niya inilapag ang kanyang itak. Tapusin mo ang kwento ko, bulong niya. At kung may babalik maging handa sana ang mga susunod. Tumalikod siya tuluyang naglakad palayo. Hindi na siya muling nasilayan ng mga taga-baryo. Ngunit sa ilang lihim na tala, may sinasabing isang itim na tagapangalaga na lumilitaw sa iba't ibang lugar kapag may nilalang ng dilim na nagtatangkang muling bumangon. Ang mga bata sa baryo ay nagkukwento tungkol sa isang lalaki sa anino na may dalang itak na pinapalayas ang mga nilalang sa panaginip. Ang ilan ay naniniwala. Ang iba'y nagbabaliwala. Pero ang kagubatan ay hindi na gaya ng dati. May mga tunog pa ring naririnig sa dilim. May mga aninong dumadaan tuwing kabilugan ng buwan. At ang mga dahong itim na tumutubo sa gilid ng ilog hindi pa rin nawawala. Si Amira, ngayon ay tinatawag ng tagabantay ng hilaga,
ay pinuno na ng maliit na grupo ng kabataan na tinuturuan niya ng sinaunang karunungan. Ngunit isang gabi, habang naglilinis siya ng mga orasyon sa kanyang lumang aklat, napansin niyang may pahinang wala doon dati. Ang una ay nilabanan. Ang ikalawa ay magtatago. Ang ikatlo ay isisilang ng tao. Napatigil si Amira. Hindi pa tapos, bulong niya sa sarili. Agad niyang sinarado ang aklat. Tumingin sa langit. At sa unang pagkakataon sa loob ng 2 buwan, naramdaman niya ang kalamigang kilala niya noon pa. Sa pinakailalim ng kagubatan, sa lugar kung saan sinunog ang katawan ni Balang, may maliit na sanga na sumibol mula sa lupa. Sa ibabaw ng sanga, may isang pulang mata na dahan-dahang bumuka. Isa itong halamang buhay, isang nilikhang walang anyo, walang pangalan, pero may layunin. At sa paligid nito, mga insekto, daga, ahas, at uwak ang lumalapit. Isa-isang nawawala. Isa-isang hinahatak pababa sa lupa. At sa ilalim ng lupa isang sigaw na hindi naririnig ang lumalakas. 2.